Revelation 3 verse 11, "Behold, I am coming quickly. Hold fast what you have, that no one may take your crown." Praise God. Ayon diri sa pinadayag 3:11 moanha na ako sa dili madugay, kubti pag-ayo ang imong nabatunan aron walay makaagaw sa imong purong-puro. Amen. So magamputa, Heavenly Father, I'm asking you now, God, for the anointing and the power of your Holy Spirit. God, I pray over Pastor Mike and myself that you would give us kaalam o kahibalo sa imong gahom, Ginoo. Father, I pray for the people of God. God, anoint their ears to receive your word. And Lord, if there's anyone here today that is not saved, that even through this message, they will receive a revelation of God. They will see the love and grace and power. And Lord, help us now to hear the message of the church. In Jesus' name, amen. Amen. Now, Jesus is speaking to the faithful church. Sige nang Isus siya nagapagsulti ngadto sa matinud-anon nga simbahan o There iglesia. were 7 churches in Revelation. Adunay 7 ka mga kasimbahanan nga naa diha makita nato sa pinadayag. And 5 of them received rebuke from the Lord. Og 5 niining mao nga 7 nakadawat sila og kinapagpadlong gikan sa Dios. They had great compromise. Aduna sila dako kayo nga din mga pagpahiyon. This is the church of Philadelphia. Apan kini mao ang simbahan sa Philadelphia. And Jesus had no rebuke for them. Og si Ginoong Hesus wala siya nakita nga gikasumbong patok niini. So he speaks to them as the overcoming church. So siya nagasulti may tungod sa usa kadiin madaugon nga simbahan. And he says, "Behold, I am coming quickly." Nagingon siya mo niya ako sa dili madugay. Now, I want you to consider this. So gusto ko nga inyo kini nga tan-awon atong nga Sabto. We know that Christ is coming again. Kita nahibalo nga din si Ginoong Hesus mo ni pag-usab. And yet here, before Jesus reveals the end of the age, Diini nga bahina sa wala pa padayag ni Ginoong Hesus ang katapusan sa kalibutan, kapanahonan. he speaks to his church. Simbahan, yang isultihan ng simbahan. He speaks to the people of God Yang isultihan ang mga katawhan sa Dios. before he reveals the great Sa tribulation. wala pa niya ipadayag ang mga dagko kayong mga kasakitan. Before we see him coming on a white horse. Sa wala pa nga diin siya muanhi, nga diin siya magasakay niya ng maputi nga kabayo. He is giving instruction to the body of Siya Christ. nagahatag una og mga pagpahimangno ngadto sa lawas ni Kristo. How to prepare for the coming of the Unsaon sa Lord. pagpangandam sa pag-anhi pag-usab ni Ginoong Hesus. That when Christ comes, Sa diha nga si Ginoong Hesus moabot, we would be found faithful before God. nga kita magkaplagan ba nga diin matinud-anon sa tubangan sa Dios. We are in the last days. Niyata ni katapusang mga adlaw. And before the tribulation, So wala dili pa moabot ang kinidakong kasakitan. there is a time called the beginning of sorrows. Adunay kining panahon nga kining gitawag nga sinugdanan sa kasubanan. Jesus said there would be wars and rumors of Si war. Ginoong Hesus nagingon siya nga aduna makadungog kamo og mga gubat. Before Jesus comes for his church, Sa dili pa si Ginoong Hesus moabot alang sa he simbahan. said there would be earthquakes in O diverse nagingon places. siya makadungog kamo og mga kining linog. And there would be great deception. O aduna gay dako unya nga kining mga paglimbong. And he said the end is not yet. Apan niingon siya kini ang katapusan wala pa kay sinugdanan pa lang. But this is the beginning of sorrow. Apan niingon siya kini sinugdanan pa lang sa kasakitan. See, that's why Christ gives instruction to his church. Mao kana hinungdan nga si Ginoong Hesus naghatag siya og pahimangno sa simbahan. As we await the return of Christ, Sa dihang kita nagahulat sa pag-anhi pagbalik ni Ginoong Hesus. we will face the attack of Satan. Kita nagatubang sa pag-atake ni Satanas. Because the word says he has come down with great wrath. Kaya ang iyang pulong nagaingon si Satanas mianhi uban sa dakong kapungo. Because he knows that his time is short. Kaya siya nahibalo nga mabuo na lang ang iyang panahon. You know, the devil believes in the return of Christ.
Kay balubamo nga diin ang yawa siya nagatuo sa pagbalik pag-usab ni Ginoong Hesus pag-anhi. And he knows on that day Og siya nakahibalo nga ni anang adlaw he will be cast into the lake of nga fire. siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo. That is his destiny. Mao kana ang iyang padulngan. But until then, Apan sa katapusan, in the last days, sa katapusang mga adlaw, he roams about. nga diin He goes about as a roaring lion, so moabot siya nga diin sama og kining leon nga nagatuyo. seeking whom he may devour. Kay nagapangita siya og iyang matuko. So, Jesus is giving instruction to the body of Christ. Sa Ginoong Hesus naghatag siya og kining mga pagpahimangno diha sa lawas ni Kristo. Behold, I am coming quickly. Ini siya tanawa ako moana sa dili madungay. And he said, hold fast what you have. Ini siya kupti pag-ayo ang imong nabatunan. But Lord, I don't have much. Lord, I don't feel like I have much. Nga diin kaingon ka nga wala ni unsa ka dako. Even here, he tells the church, you have little strength. Bisan diri nga nagasulti siya sa simbahan nga diin dunay gamay lang puso. But he said, hold what you have. Apan ingon siya nga guniti unsay naa nimo. What do you have today? Sa may naa nimo karon. You have salvation in Jesus Christ. Usa ka butang nga naa nimo karon na nato kaluwasan nga nagikan ni Kristo. If you are a believer in Christ, Kung ikaw sa ka magtotoo ni Kristo, you have the gift of eternal life, nakabaton ka og gasa nga mao ang kinabuhing walay katapusan. a free gift of God. Nga kanang walay bayad nga gasa gikan sa Dios. But Satan wants us to run from the grace of God. So ang yawa gusto siya nga diin mahilayo ta gikan sa grasya sa He Dios. wants us to fall from the house of God. So gusto siya nga diin mahulog ta o malayo ta gikan sa balay. To fall into darkness. Aron nga diin mapunta ta ngadto sa kangit. But I have been given eternal life. Apan siya nagahatag og kinabuhing walay katapusan. You know, the Word of God says that we were dead in our sins. Atong nasayran nga din ang pulong sa Dios nagasulti nga din kita patay tungod sa mga kasalanan. Do you know every person deserves the judgment of So God? nahibalo ba mo nga matag usa ka tawo takos o ngayan sa iyang paghukom? Because we have sinned against God. Kay nakasala man ta batok sa Dios. God is a good God. Ang Dios usa ka maayo nga Dios. And God hates sin. O ang Dios nga maayo siya nagdumot sa sala. He cannot fellowship with sinful man. Dili siya makikiusa sa usa ka tawo makasala. But God so loved the world Apan ang Dios nahigugma pag-ayos that kalibutan. He gave His only Son. O iyang gihatag niyang bugtong anak. And what did He say? O sa iyang gisulti. That whoever believes in Him, Asa tanang mutuo kaniya. not if you're good enough, Dili lang nga kaning ipaigo ang unsa ka maayo not ka. if you can buy your way to heaven, Nga dili nga din imong mapalit unsa man ang makapunta ka sa langit. if you trust in the work of the cross. Apan kinahanglan nga kun mo salig ka sa trabaho niya dito sa cross. Naluwas kita tungkol sa grasya, pinaagi sa pagtuo. The Amen. grace of God, ang grasya sa Diyos. Amen. See, that's what we've been given as Christians. So mao kana atong nga kining nadawat ingon nga mga Kristohanon. And He said, hold fast what you have. Og ingon siya guniti na nga pag-ayo ang imong nabatunan. You may not have money. So siguro tayo igaw kwarta. You may have many problems. O din nakay daghang problema. But if you have Christ, Apan kung naa kay Kristo, you have the promise of heaven. adunay saad nga naa sa langit. You belong to God. Kay ikaw iya na gayud sa Dios. You are a child of the Most High God. Ikaw anak na sa labing halangdon nga Dios. See, we come from different nations, Kita nagagikan sa naglain-laing nasod. but we are bought by the blood of Apan Christ. kita gibayran o gipalit sa dugo ni You are Jesus. my brother and my sister Kita mga magsuon, mga babae o mga lalaki. because of Jesus Christ. Tungod kang Ginoong Hesus. Amen. Do you have eternal life?
nakabaton na ka sa kinabuhing walay katapusan. You must be born again. Kinahanglan nga din mataw taw mahimugso You pag-usap. must turn from your sin. Kinahanglan nga din atong biyaan ang atong sala. You must come to the cross. Kinahanglan maduol ta nato sa cross. There's only one who can save, Doon na lamang usa nga din makahimo pagluwas. the Lord Jesus Christ. Ang Ginoo nga sa Ginoong Hesus. Amen. What else do you have? Pagtoo, faith. So, sunod is pagtuo nga naa nato. Think about prophecy. So atong pamalandungan ang mga pagpanagna, The coming of Jesus Christ. ang pagbalik ni Ginoong Hesus. In the ministry of Jesus, Diha sa pagministeryo ni Ginoong Hesus, he was looking for faith. siya nagapangita og pagtuo All throughout the Bible, sa tibok kay mga kasulatan. God wants a people who will trust him. Ang Dios gusto siya sa mga tao nga diin magasalig kaniya. Ang Diyos nangito og mga tao nga musalig niya. A people who will believe him. Now, Jesus said, when the Son of Man comes, Sa Ginoong Hesus mingon siya, kun moabot na unya ang anak sa tao, will he find faith on the earth? makakaplag ba siya o makakaplag pa ba siya og pagtuo diri sa kalibutan. See, the government may take your freedom. Og ang mga kanang kagamhanan, so siguro makahatag og kagawasan. They put Paul in the prison. O diyan si kining Pablo gibutan nato sa bilangguan. Someone may take your money. So ang uban nagakuha sa imong salapi. Someone may steal your possessions. Ang uban usab nagakuha, nagailog sa imong kining posisyon. But no one has the right to steal your faith. Apan walay bisan kinsa nga diin makakuha sa imong pagtuo. You have to choose to release it yourself. So naa nato ang pagpili kung kini atong wat-on ba sa atong kaugalingon. Are you believing God? So nagatuo ba ka diha sa Dios? Do you trust Him today? So karong adlaw ni salig ba kaniya? Is He the King of your life? So siya ba gyud ang hari sa imong kinabuhi? When it looks impossible, Nga diin ikaw magatan-aw nga diin kini imposible. when you don't Kung understand, sa dihang dili na ka makasabot naglibok na ka. who do you go to first? So kinsa man ang una nimo duolon. Do you fight in the flesh So imo ba nga kini pakibisugan pinagis mong unod or by the Spirit? o pinaagi ba sa espiritu In your strength, o sa imo rong kaugalingong kusog or do you trust God? o musalig ka sa Dios? See, I have no power in myself. Wala ko'y igong gahom sa kong kaugalingon. God didn't ask me to be strong in myself. Ang Dios wala siya nagapangayo gikan kanato naghulat nga pinaagi lang sa tuwa nga kaugalingong He kusog. said, be strong in the Lord Nagingon siya pagmalig-on diha sa Ginoo and the power of His might. o diha sa gahom sa iyang o sa gahom sa iyang kusog. We have a reason to believe. Nga din doon na tayo mga rason nga din ato nga kaning mutuota. Because Christ rose from the dead. Tungod kay sa Ginoong Hesus nabuhi siya, nabanaw siya gikan sa mga patay. He said that He would die. O ngayon siya mamatay. And He said, I will raise this temple in 3 days. O ngayon siya nga kining mga templo akong gub-on o akong pabarugon sulod sa tulo ka adlaw. We have a reason to believe. Doon na kita'y rason nga mutuota. The Word of God is true. Tungod kay ang pulong sa Ginoo. The Word of God is the authority of the Christian. Kay ang pulong sa Dios mo ni otoridad sa mga magtutuo Kristohano. I believe the Word of Christ. Ako nagatuo sa pulong ni Kristo. Hold to your faith. Guniti ang imong pagtuo. See, the Word says that faith is the victory that overcomes the world. Ang ingon ang pulong sa Ginoo ang pagtuo usa kini kakadaugan nga din makahatag og pagdaog sa kalibutan. And Jesus said, if you can believe, Og sa Ginoong Hesus kun nagingon kun dili ka mo mutuo. all things are possible to the one who believes. Naingon siya kung mutuo ka ang tanang butang posible alam kanilang nagatuo. But the Apostle James, Apan diha ni kining Santiago he said, if you doubt in your heart, og naingon siya kung magduha-duha kasi mong kasingkas you will receive nothing from the Lord. dili ka maka
paabot nga diin See- makadawat ka gikan sa Ginoo. It's an offense to God Sa diha usa kini ka kining makabutang nga diin makapasakit sa Dios. when we don't trust Him, Kung dili ka mosalig niya, when we don't believe kung Him. dili ta motuon niya. And Paul said in Romans, Si Pablo nagasulti dito sa Roma. whatever is not of faith is sin. Ingon siya nga bisan unsa nga din dili pagtuo, ingon siya kini sala. It's sin. When you don't believe God, it is sin. Kung dili dita motuo ngadto sa Dios, kini siya sa mata sa Dios sala. You are calling God a liar. Imuha nga ila ang Dios o gitawag ang Dios, ingon nga siya usa ka bakakon. You're saying, God, you've given me your word, Ug ingon nga din, o Dios, nagahatag ka sa imong pulong, but I don't believe you. apan dili ko motuon nimo. Now, the Bible says faith comes by hearing and hearing the word of God. Ang pulong sa Ginoo nagasulti nga din ang pagtuo nagagikan sa pagpamati o pagpamati sa So- pulong sa Dios. If you're not eating God's word, Kung ikaw dili mo kaon sa pulong sa Dios, if you're not hearing God's word kung dili ka maminaw sa pulong sa Dios, every day, sa matag adlaw, you will not be a man of faith. dili ikaw sa katawo nga din kining dunay pagtuo. Your faith will be shaken Ang imo nga ang pagtuo kini sa tay-ugod. because you don't have the life of God's word. Tungod kay kung wala ka diha sa kinabuhi o sa pulong sa Dios. But when you receive His word Apan kung imong dawaton iyang pulong every day, sa matag adlaw, your faith grows. ang imong pagtuo motubo. And then secondly, you must believe the love of God. So ikaduha, kinahanglan motuo sa gugma sa Dios. How can I trust God So unsaon man nato pagsalig sa Dios? if I don't believe God loves me? Kung dili ta motuo sa Dios nga nahigugma ka nato. Do you believe He loves you? Ay, ikaw nituo ba ka nga nahigugma sa nimo? Do you believe He's powerful? Nagatuo ba ka sa iyang pagagamahanan? Is He able to care for your soul? So siya takos pagayon na magkahimo sa pagkining tagad sa imong kala? What kind of love? Unsa nga klase sa gugma? That we should be called the sons of God. Nga diin kita magatawag, nga diin natawag, nga diin mga anak sa See, Dios. Jesus is the only begotten Son of God. Sige nang Hesus siya ang bugtong anak sa Dios. But we are the adopted children of God. Apan kita ang mga sinagop nga diin mga anak sa Dios. We were lost and without hope. Kita nangawala og wala gay paglaom. But Jesus Christ, Apan sige nang Hesus, He came to seek and save the lost. siya miani aron sa pagpangita sa mga nangawala. When we had nothing to offer. Wala gani gyud kita ibutang nga diin igo nga atong ikahalad kaniya. While we were still sinners, Sa diha nga kita mga makasala pa. Christ died for us. Sige nang Hesus namatay para nato. That's the love of God. Mao kana ang dakong gugma sa Dios. Don't ever believe that God does not love you. So ayaw gayon pagtuo ni bisan kinsa nga moingon nga ang Dios wala mahigugma nimo. He showed His love on the cross. Kaya nga nga gipasundayag ang iyang dakong gugma dito sa cross. Jesus Christ, Si Ginoong Kristo, the perfect Lamb of God, ang usa ka hingpit gayon nga kordero sa Dios. without sin. Wala gay siya sala. And yet, He took your sin upon His body. Apan iya nga din gikuha ang imong kasalanan ug gibutang gipas-an siyang lawas. And He said, it is finished. Og miingon siya dito sa cross, natapos na. The work is done. Ayun siya ang trabaho mo na. Amen? Amen. God loves you. Ang Dios na higugma nimo. So, if I believe God loves me, Ako nagtuo nga din ang Dios na higugma kanako. then I trust my God. Na ako nga saligan ng akong Dios. And then thirdly, to grow in your faith, you must believe in the power of God. Ikatulo, aron tubo ang atong pagtuo, kinahanglan mo salig kita o mutuo sa gahom sa Dios. I love you as the body of Christ. So ako nahigugma kanimo, ingon nga din usata sa lawas ni Kristo. But there are many things I have no power to do for you. Apan daghan kay mga butang nga wala ko igong gahom o kusog akong mahimo alang kanimo. But God is the one that has all power. Panang Dios siya lang nga din adunay kining gahom. Not only does He care, but He is able to do something Dili lang about it. mga din siya nagtagad apan siya makahimo gayud sa pagbuhat sa bisan unsang butang para nato. This is the God
who created all things. Sumaw kini ang Dios nga diin nagmugna sa tanang butang. By the spoken word of God. Pinaagi lang sa iya nga pagpamulo. He's the God that formed you in the womb of your Siya mother. ang Dios nga nagaumol kaniyo dito sa taguangkan sa imong inahan. He knows the hairs of your head. Siya nakahibalo pila nakabukbuhok na lang sa imong ulo na He bilin. knows your thoughts afar off. Siya nakahibalo sa imong nahuna bisan ta pa siya sa layo. He knows the plans that He has for you. Siya nahibalo sa iya nga plano laraw para kanimo. That's the promise of God. Mao kana ang saad sa Dios. God has a plan. Ang Dios adunay plano. He has a purpose Aduna siya katuyuan. to form Christ in you, Nga din, aron nga din si Ginoong Hesus mana kanimo. to sanctify you, Aron sa paghidlo kanimo. to empower you. Aron sa paghatag nimo gahom. And the Word promises Og iyang pulong nga mga ang iyang mga saad. He will give everything for life and godliness. Og miingon siya magahatag sa tanang mga butang kinabuhi ug diha sa pagkadisno. Whatever He calls you to, Gitawag. whatever He calls you to, Bisan unsa ang kining tawag kanimo. He will give you the power. Siya magahatag kanimo gahom. Amen. So He said, hold fast what you have. Ang ingon siya guniti pagayo ang imong nabatunan kupti. The promise of God, Ang saad sa Dios. the hope of Christ, Ang paglaom ni Kristo. the joy of the Ang Lord, kalipay diha sa my Ginoo. relationship with O God, ang ato ang relasyon diha sa Dios. everything God puts in my hand. Bisan unsang mga butang nga gibutang diha sa imong kamot. I am to hold on Ato agayod kini nga gunitan. and don't let go. Og dili nato tugutan nga kini siya mawala See- gikan kanato. Jacob wrestled with God. Jacob wrestled with Si God. Jacob nakikining dumog ngadto sa Dios. And he said, I will not let go until you bless me. Og miingon si Jacob dili kanako buyan hangtod nga imo kong panalanginan. The woman with the issue of blood, Nga din sa kababae nga din naga doon na siya talinugo. many years she suffered. Pila ka tuig o daghang katuigan nga siya nagantos. She went to doctors and spent all her money Niadto siya sa kinang nagkalaylain man nambal og nahurot man yang kaptangan. with no solution. Wala gay kasulbaran. But as Jesus began to walk by, Apan si Ginoong Hesus sa diha nga din siya miagi dol kaniya. she said, if I can reach out and touch the hem of Og his maingon garment, siya kung makahikap lang ko sa sidsid sa iyang sapot. I will be Maayo ko. healed. Yun siya maayo ko. My life will change. O ang akong kinabuhi mausap. And she touched Christ in faith. Og siya mihikap kang sa sapot ni Ginoong Hesus og uban sa pagtuo. That's the heart of a Christian. Mao kana ang kasing-kasing sa Kristohano. I will reach out Ato ang aking ituyhan. and I will grab hold of Jesus O ato Christ. ang aking gunitan si Ginoong Hesus. And I will not let go. Di nato tugutan nga kini mahilayo na. See, we are in the last days. Niyata ning katapusang mga adlaw. No man knows the day or the hour. Wala gay tao sa pag nakahibalo sa adlaw o sa oras. But by the word of God, Apan pinagi sa pulong sa Ginoo, we believe that we are in the last time. kita nagatuo nga niatas katapusang mga adlaw. And God wants us to remain faithful, Ang Dios gusto siya nga magpabilin tang magpatinud-anon. to stand firm in the faith. Nga diin kita magbarog ng likon diha sa pagtuo. Amen? Amen. Hold what you have. Now, he said that no man may take your crown. Og maingon siya nga ug walay tawo nga makakuha sa imong korona. Importante kaayo. Importante lagi. Many Christians understand the judgment of God. Daghang mga Kristohano nakasabot mahitungod sa paghukom sa Dios. The Bible tells of a very real hell. Ang Biblia nagasulti gayon sa unsa katinuod ang inferno. Jesus warned about hell Si Ginoong Hesus nagapasidaan mahitungod sa inferno. because God is holy. Tungod kay ang Dios balaan. And if man rejects his mercy and grace, Kung ang Dios abong ang tao siya magasalipay siya kaluoy ug grasya, the only thing left is the judgment of God. ang habilin na lang para kaniya ang paghukom ug silot gikan sa So I want you to know today, So gusto ko nga kahipalo ka karon. hell is a real place. Ang inferno o sa katinuod gayon matuod nga dapit. But a lot of Christians don't understand
the judgment of Christians. Bandaghan nga din mga Kristohanon wala makasabot may tungod sa paghukom sa mga Now, Kristohanon. remember, we are saved by grace. Sa atong hinumduman nga kita naluwas pinagi sa grasya. If you're a believer in Christ, Kung ikaw sa ka magtotoo ni Kristo, you will go to heaven. o ikaw mapunta ngadto sa langit. But every believer will still stand before God. Apan matag usa ka magtotoo, siya mo baro gayud atubangan sa Dios. It says we must all stand before the judgment seat Ang of nag-ingon Christ. siya kitang tanan mo baro gayud dito sa dakong hukmanan sa maputing hukmanan ni Kristo. And we will receive reward from God. O kita magadawat og ganti sumala sa atong mga binuhatan. Jesus said, I am coming quickly, Sa Ginoong Hesus insa mo ani ako sa dili madugay. and my reward is with me. Og ingon siya og magadala ako og ganti. Now, he said here that no man may take your crown. Og mingon siya ayo tugote nga dunay tawo makakuha sa kong korona. The Bible speaks of many different crowns. Ang Biblia nagasulti nagkalain-lain nga mga korona ug purong-puro. The crown of life, Koronas kinabuhi, the crown of righteousness, koronas pagkamatara. the crown that does not fade away. Usa ka purong-puro nga dili gayud molubat. And it says we will throw our crowns at the feet of Jesus Adin Christ. sa diya nga siya ikaw maka dawat sa mga korona dihaon niya sa tila ni Ginoong Hesus. Remember when Christ returns, Ato hinumduman sa diha nga muani si Ginoong Hesus. on his head are many crowns. On his head are many crowns. O diha sa iya nga ulo adunay daghang purong-puro. Because everything that we have reward Tungod kay matag butang adunay kinaganti. is all to the glory of God. Kaning tanan diha ra gid sa imaya sa Dios. Amen? The reward of heaven is still going to be glorifying Jesus Christ. Ang ganti dito sa langit kini siya magpabilin gayon sa paghimaya ngadto kang Ginoong Hesus. Again, this is very important. Akong sublion kini usa ka importante kayo. Every true Christian Matag usa ka tinuod nga Kristohanon will go to heaven. adto sa langit. The thief on the cross, Tanawa ang kining kawatan dito sa cross. he was saved Siya naluwas by the grace of God. pinagi sa grasya sa Dios. And then you have the Apostle Paul, O diha usab sa kinabuhi ni Apostol Pablo. who had many years to serve God, Daghang katuigan nga di nagaalagad sa Dios. who won, even today, is still winning people through the Word of God. Even today, he is still winning souls through the Word of God. Hangtod karon pinaagi sa sulat ni Apostol Pablo nagakapot paghihapon og daghang mga kalag. The thief on the cross and the Apostle Paul, Og ang kawatan dito sa cross og si Apostol Pablo they will go to the same heaven. naadpunta sila ngadto sa samang nga langit. They will both live forever with God. Silang duha nga gapuyo sa walay katapusan kauban sa Dios. But they will have a different reward. Apan aduna sila nagkalain-lain nga ganti na. See, the thief on the cross had no time to serve God. Ang kawatan nga dito sa cross nga naluwas, wala siya panahon sa pag-alagad sa Dios. See, what we do for God will last for all eternity. So unsa di ato nga buhaton diha para sa Ginoo kini siya mo lugtad sa walay katapusan. Paul spoke to the church, So si Pablo nagasulti sa simbahan. and he said, "You are my crown of rejoicing." Og mingon siya kamo ang koronas kalipay. The people that he ministered to, Mga katawhan nga diin sila nagapamuhat. the lost souls that were saved, Sa mga kining nawala nga mga kalag nga nangaluwas. that is a reward of the Apostle Paul. Nga diin kini siya gitawag nga diin ganti Now, alang ni Apostol this is Pablo. all throughout the Bible. So, kining tibok kinatibukan sa Biblia. Let me show you. So, he says, Revelation 3 and verse 12, Sa pinadayag 3:12. he who overcomes, I will make a pillar in the temple of my God, and he will go out no more. I will write on him the name of my God and the name of the city of my God, the new Jerusalem which comes down out of heaven from my God, and I will write on him my new name. Yeah, Revelation 3 verse 12. Siya nga madaugon akong pagahimuon nga haligi diha sa templo sa akong Dios. Ug dili na siya magagula niini. Og igasulat ko diha kaniya ang ngalan sa akong Dios
ug ang ngalan sa siyudad sa akong Dios, ang bagong Jerusalem nga manaog gikan sa langit, gikan sa akong Dios, ug ang akong kaugalingon bag-o nga ngalan. Now, keep your Bibles open to Revelation. Notice here, to him who overcomes. So, lihirat kanunay inyong nga Biblia des pinadayag. Nagingon siya diri alang kanila nga madaogon. I will make him a pillar in the temple of my God. Ako silang himuon nga din haligi diha sa templo sa akong Dios. The New Jerusalem, Ayun siya sa bag-o nga Jerusalem. it said there are 12 foundations. Nagingon siya nga dunay kining 12 ka pundasyon. And they have the names of the 12 apostles. Og naa din ha ang ngalan sa 12 ka mga And what apostoles. did Paul say? Og mao ang gisulti ni The Apostol Pablo. church was built on the foundation of the apostles and the prophets. Mao kanang gisulti ni Apostol Pablo nga din ang simbahan kini siya ang mga pundasyon na pundar diha sa mga apostoles. And in heaven, we will see that foundation. Og dito sa langit atong makita kini mao nga That pundasyon. will be a reward of the apostles. Mao kini ang kining gante sa mga apostol. In the book of Acts, Dito sa libro sa mga there bunga. was a man named Cornelius. Nga din dito sa libro sa buhat dunay tawo nga gitawag ngalan niya si Cornelius. And he believed in the God of Abraham. Siya nagatuo sa Dios nga sa Dios ni Abraham. But he did not yet know Christ. Apan wala pa siya makabaton makaangkon ni Kristo. And God said his prayer and his giving Nagingon ang pulong sa Ginoo ang iyang mga pag-ampo o iyang paglimos. have come up before me as a memorial before Og God. nang isa midangat kanako ingon nga kini siya sa kahandumanan. In the Revelation, the Bible says the prayers of the saints Og sa pinadayag ingon dito nga din og ang mga pag-ampo sa mga balaan. are like incense before God. Ang siya kini sama sa insinso at tubangan sa Dios. Now look at this, Revelation 2:26. Pinadayag 2 Actually, verse 25 and 26. But hold fast what you have till I come. There it is again. Hold fast what you have. Amen? Then verse 26. And he who overcomes and keeps my works until the end, to him I will give power over the nations. Ayun siya sa 25. Mao lamang nga kinahanglan kuptan ninyo pagayo ang anaa kaninyo hangtod sa akong pag-anha. 26. Kaniya nga madaogon og magatuman sa akong mga buluhaton hangtod sa katapusan igahatag ko ang pagpanggahom ibabaw sa kanasuran. Now, heaven is not floating on some cloud. So ang langit dili lang nga kining makita nimo nga dunay kining mga agabon o ganing agabon. Heaven is a kingdom. Ang langit siya gitawag gayud nga gingharian. And Jesus Christ is the King of Kings. Og sa Ginoong Hesus siya ang hari sa mga hari. But the Bible says in Revelation 1:7, we are kings and priests unto God. Aban ang Biblia nagasulti sa pinadayag 1:7, kita sama mga pari o mga hari atubangan sa And he Dios. says here, to the one who overcomes, Og mingon sa diri og kaniya nga diin nagmadaogon. I will give you power over the nations. Siya ako magahatag kaniya og panggahom diha sa See, kanasuran. you will have a place of authority in the kingdom of God. So ato ading magkablagan nga aduna gayud kitay dapit nga dunay otoridad kita diha sa gingharian sa Dios. Jesus said, if you're faithful over a little, I will make you ruler over much. Mingon sa Ginoong Hesus, kung ikaw mas tinud-anon responsable sa gamay, na piyalan kaniya sa dako. And it says, his servants will serve him. Og mingon siya og ang iyang alagad, iyang ulipon alagad ngadto kaniya. Remember the Garden of Eden. Ato nga hinumduman dito sa tanaman sa Eden. Man had perfect relationship with Nga God. ang tawo nga sa panahon aduna pa sila hingpit nga relasyon ngadto sa Dios. And God gave them a job. So ang Dios He gave them a job. He gave them work to do. naghimo, ang Dios naghatag kaniya og buluhaton. He said, tend the garden. Diha sa kanang tanaman sa Eden. In heaven, we will serve and worship God. Dito sa langit dunya kita mag-alagad ug magasimba sa Dios. And after salvation, Og human sa kaluwasan, how you serve God in this world
Yun sa nimo sa pag-alagad ang Dios samtang napata diri sa kalibutan. Not only what you do, Dili lamang nga unsa imong gihimo. but the very motive of your heart Apan kini siya nagatan-aw unsa ang motibo sa atong nga kasing-kasing. will determine your eternal reward. O kini siya mao gayud ang mapuntahan nato o Now, makadawata again, nga nang walay katapusan nga ganti. Importante kayo that you would understand salvation is a gift of God. So importante nga atong masabtan nga ang kaluwasan gasa ni sa Dios. You cannot earn salvation. Dili gayud nato ni mabatunan sa aturang kaugalingon You ang must kaluwasan. repent and believe the gospel. Kinahanglan nga maghinulsol ta og mutuo sa may balita. And you are forgiven freely by the grace of O kita God. mahimo ta nga mapinasaylo gayud og gawasnon diha sa But Dios. when you are born again, Pano ikaw usa nataw pag-usap. you will still answer for your life as a Christian. Nga kinahanglan nga ato nga panubagan ang atong kinabuhi ingon nga usa ta ka Paul Kristiyan. said our works will be tried before the fire of God. Adin si Pablo nagaingon nga ang atong mga buhat kini siya pagasulayan og kalayo. And some people, their works will burn up as wood, hay, and stubble. Og ang uban nga mga buhat sa mga katawhan kini siya masunog ra. Their motive was impure. Tungod kay ang ilang motibo dili man putli. They got distracted. So sila na dunay mga kakulian, disturbo sa ilang They kinabuhi. didn't obey the calling of God. Wala sila mutubag sa tawag sa Dios silang They didn't kinabuhi. receive the instruction of the Wala Lord. nila dawata ang mga pagpahimangno sa Dios. And it says they will be saved, O ngayon sila nga sila mga luwas. but their works will burn up. Apan ang ilang mga buhat masunog ra. Remember, Jesus spoke of the Pharisees. Ato nga hinumduman ang isulti ni Ginoong Hesus sa mga pari. He said all their works they do to be seen by men. Nga din ingon siya sa mga pari siya ang inyohang mga buhat nga kita dayag sa mga tao. And he said they love the praise of men more than the praise of God. Ingon sila ingon sa Ginoong Hesus kamo mga mahigugmaon sa mga pagdaig sa mga tao kaysa daigon mo sa Dios. And he said, you've lost your reward. Ang ingon sa Ginoong Hesus, dili kamo makadawat og ganti, wala kong may ganti. You did good works, Kay inyo nga kining gipakita ang mga maayong buhat. but it wasn't for the glory of God, Apan dili kini para si maya sa Dios. but that you might receive the praise of men. Apan inyo nga madawat ang mga pagdaig sa mga tao. But then he speaks to the Christian. Apan siya magasulti ngadto sa mga Kristohano. And he said, if you give a cup of cold water to one of these little ones in my O name, niingon siya nga kung makahatag lang ka og usa ka kabo nga tubig o usa ka basong bugnang tubig ngadto sa labing ubos nga alagad, you will by no means lose your reward. so ikaw dili mahutdan gayud og balos. He spoke to the persecuted church. So siya nagasulti ngadto sa ginalutos nga simbahan. And he said, great is your reward in heaven. Og mingon siya dako ang imong ganti dito sa langit. See, there is reward. So ito makita nga doon na gayud ganti. And some Christians Og sa pipila nga mga Kristohanan who are trying to be humble nga din sila kining nagpakita nga sila mapausanon. will say, well, I'm not serving God for reward. O ingon nga din wala ko mag-alagad sa Ginoo para sa ganti. I want the reward of Christ. Gusto na ko ang kining ganti ni Kristo. Now, I serve God because I love Him. Nagaalagad ko sa Ginoo tungod kini higugma ko niya. But if God is giving a reward, Apan ang Dios kung siya maghatag nimo ganti, if He's giving a gift, siya maghatag nimo gasa. I want the gift of God. Gusto na ko nga din ang gasa sa Dios. I want the crown that He would give. Gusto ko sa iyang korona o purong-purong nga iyang ihatag. I want to be able to lay it at the feet of Christ. Gusto ko nga din kuning ipahiduna diha sa kining tubangan ni Ginoong Hesus sa And say, tiyan. God, this was for your glory. So makaingon nga kita nga kini alang din si manghimay. So, don't have a heart that says, God, I want to serve you and I want my reward to be great in heaven. Adin Have a heart that says, God, I want my reward to be great in heaven. nga din magkabatunta kasing-gasing nga din gusto nato maangkon mabatunan ang ganti nga dito sa langit. So you will have a place in God's kingdom. So aduna gay kitay dapit diha sa gingharian sa Dios. Last verse, Revelation 3:21.
Pinadayag 3:21. So the word says here, to him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne, as I also overcame and sat down with my Father on his throne. Revelation 3, verse 21. Pinadayag 3:21. Ang magamadaogon tugutan ko sa paglingkod sa akong trono uban kanako, maingon nga ako usab nagamadaogon ug milingkod uban sa akong amahan diha sa iyang trono. Now that is a heavy scripture. So usa kini siya ka mabug-at nga diin pulong sa Dios. I don't even fully understand that. Nga kaning wala gani didko nga makatugkad niini. But I see the promise of God. Apan akong nakita lang ang saad sa Dios. To the one who overcomes, Alam kanila nga diin nagmadaogon. you will have a place in the kingdom of God. Nga diin naa tay dapit uluna sa gingharian sa Dios. Amen? Amen. Hold fast what you have. Guniti pagayo sa inani mo karon. And let no one take your O crown. walay bisan kinsa nga makailog niya na. You know, it's interesting how he said, let no one, or some translations say, let no man take your crown. So usa ka kaning makapa-interesado nga din ato nga tantawon ang iyang gisulti nga ayaw tugbuti ang bisan kinsa nga tawo nga makakuha niini or walay makailog niini. He didn't say, don't let Satan take your crown. Wala siya miingon nga ayaw tuguti ang yawa nga makuha ng imong korona. He said, O ganti. let no man take your crown. Apan siya may gamit nini nga pulong ayaw tuguti nga dunay tawo nga makakuha sa imong korona. If you don't fulfill the calling of God, Nga kon ikaw wala gayud motubag sa tawag sa Dios. somebody else will. So siguro dunay lain nga diin motubag. And they will wear your crown for all eternity. Then- They will have your reward that you could have had for all eternity. Then kaning ang imong ganti so mawala diha kanimo. So- Ngadto kanila nga mitubag. What does God Sa tawag. desire from us? So unsa man gyud diay ang tinguha o pangandoy sa Dios sa matagusan nato. He wants fellowship with us. So gusto siya og panaghiusa kanato. He wants us to intercede for the people of God, Gusto siya nga din magpaluyutas mga pag-ampo sa mga katawan sa Dios. for the enemies of God. Alang sa kaaway sa Dios. And He wants us to be the light of the world, O gusto niya nga din kita mahimong kahayag sa kalibutan. to win the lost, Aron nga din magadalag mga kalag to sa tell ilang. people about the Jesus that saved us. Aron magsulti sa mga tao katawhan may tungod kang Ginoong Hesus nga magaluwas kanato. And He wants us to serve God right now in this world. O gusto siya nga din mag-aalagat ta sa Dios karon nga naapata diri sa kalibutan. Are you a parent today? So ikaw usa ka ginikanan ba karon? Are you a husband or wife? O ikaw usa ka bana ba o asawa? You have a great calling of God. Aduna kay dako gayon nga tawag responsibilidad nga gisangon sa Ginoo. Husbands and fathers, you have a great calling of God. Ang bana o amahan aduna kay dakong tawag gikan sa Dios. You may never have a ministry in the pulpit, Nga dili siguro nga diyo na kay buluhaton ris pulpito. but your ministry is to your family. Apan ang imong nga buluhaton ana sa imong pamilya. And God will judge you how you handle your family. O ang Dios magahukom kanimo kung giunsa nimo pagdumala ang imong panimalay. Are you raising them to know Jesus Christ? Madin imo ba silang gipadako aron sila makaila gayon ni Ginoong Hesus o ikaw napadako ba ka nakaila ni Ginoong Hesus? Or are you raising them to love the world? Or din imo ba sila nga din gipadako gipatubo ba nimo ang mga kabataan aron nga ang kalibutan may ilang higugmaon? See, a lot of people, when they think of the calling of God, Daghang mga tawo naghuna-una may tungod sa tawag sa Dios. they always think of some huge ministry or some big thing. Sila naghuna-una may tungod sa mga buluhaton o dagko nga din mga buluhaton. But Jesus said, be faithful in a little. Apan sa Ginoong Hesus nagasulti siya pag matinud-anon sugod sa gamay butang. He told the church, you have little strength. Yang gisultihan ng simbahan nga din aduna pa kay gamay kusog. But he said,
hold fast what you have, Apan ingon siya nga diin guniti lang pag-ayo unsay naa kanimo. and let no man take your O crown. kayo tuguti nga dunay tawo makakuha sa mga purong-puro. And so, let's all stand together, amen? O nindog ta mga igsoon. And if the worship team would like to come forward as we sing, I just want to give an opportunity today. You know, there's a lot of people here, so where you are, or feel free to come forward, but if there's someone here and you've been distracted from serving God, or maybe you're lost and you need to be saved, today's a great day for you to come and say, Lord, I want to spend the rest of my life in service to Christ. I want to hold to the Word of God. And so I want to encourage you today, if there's anything in your life that you need to get right with God, today is the day to come, be forgiven, be filled afresh with the Holy Spirit, and be strengthened for the last days. Amen. Amen. So, ato nadungog ang pulong sa Ginoo. So, kung doon naman karon, nga doon ay mga butang sa imong kinabuhi, nga angay nga din, ayuhon sa Dios. Ang imong nga kinabuhi, angay i-restore sa Ginoo. Pasiguli, ipahibalik sa Dios, mga butang nawala sa imong kinabuhi. So, karon ang Ginoo naghatag og kagayunan. Panahon sa ato nga kinabuhi. Kung nawad-an ang kagkalipay sa pag-alagad sa Ginoo, doon na nagkakapoy kaluya, nawad-an na kag pagsalig o paglaom sa imong kinabuhi. Ni gamay ang imong pagtuo, karon ang Dios naghatag siya kay gayunan. Kaya ang Dios ani. Hallelujah. Ito na dumog ang pulong sa Ginoo. Matag-usa ka nato isultihan. Kunti pag-ayo ang imong nabatunan.